Anong oras na? It's AP time and it's more fun in Araling Panglipunan. Ako si Ginoong Noel de Quiros mula sa Valenzuela National High School, ang iyong magiging gabay sa paglalakbay sa makulay na kasaysayan ng Asya. Handa ka na bang matuto sa araw na ito? Mabuti kung ganon. Ihanda mo na ang iyong papel, ballpen, at ang iyong self-learning module. At sabay-sabay nating lakbayin ang makulay na kasaysayan ng Asya. Balikan muna natin ang mga napag-aralan tungkol sa mga dahilan at pamamaraan ng mga kanluranin sa pananakop sa silangan at sa Timog Silangang Asya. Basahin at suriing mabuti ang mga pahayag na babanggitin ko. I-type sa chat box ang fact kung tama ang mga pahayag at bluff kung mali naman. Handa na ba kayo? Para sa unang katanungan, ang Silangang Asya ay hindi gaanong naapektuhan ng unang yugto ng kolonyalismo at imperialismo. Is it a fact or a bluff? Kung ang sagot mo ay fact, mahusay! Para sa pangalawang katanungan, nagtagumpay ang mga Portuges na palaganapin ang Kristyanismo sa Malaysia. Is it a fact or a bluff? Kung ang iyong sagot ay bluff, you got it right. Hindi nagtagumpay ang mga Portuges na palaganapin ang Kristyanismo sa Malaysia dahil sa malakas na impluwensya ng Islam. Para sa pangatlong katanungan, ang Moluccas ay matatagpuan sa Indonesia at kilala rin sa tawag na Spice Island. Is it a fact or a bluff? Kung fact ang pinili mo, tumpak ang sagot mo. Para sa kaapat na katanungan, ang Divine and Rule Policy ay isang ritual na ginagawa bilang tanda o simbolo ng pagkakaibigan ng magkaibang panig. Is it a fact or a bluff? Kung ang sagot mo ay bluff, tama ang sagot mo dahil sanduguan ang tawag sa ritual na ito bilang tanda ng pagkakaibigan. Para sa huling katanungan, ang paglalakbay na pinamunuan ni Miguel Lopez de Legazpi ang nagtagumpay na masakop ang Pilipinas. Is it a fact or a bluff? Kung fact ang sagot mo, bravo! Dahil tama ang sagot mo. Ang galing talaga ng kabataang Valenzuelano. Sigurado ako na marami kang natutunan sa nakaraang aralin. Kaya for sure ay ready ka na sa iyong paglalakbay patungo sa iyong pagkatuto sa paksang ating tatalakayin ngayon. Ang layunin ng ating aralin ngayon
ay nakaangkla sa most essential learning competency o pinakamahalagang kasanayang pampagkatuto na nasusuri ang mga dahilan, pamamaraan at epekto ng kolonyalismo at imperialismo ng mga kanluranin sa unang yugto mula ika-16 at ika-17 siglo pagdating nila sa silangan at sa Timog Silangang Asya. At ang tiyak na layunin para sa araling ito ay nasusuri ang mga epekto ng mga patakarang ipinatupad ng mga Espanyol sa Pilipinas at ng mga Dutch sa Moluccas. Pero bago natin dagdagan ang iyong kaalaman, ay panoorin at pakinggan ang Magellan Song ni Yoyoy Villame. Si Roman Villame, na mas kilala sa tawag na Yoyoy, ang siya na sigurong pinaka-impluensyal na nagpakilala sa mga Pilipino sa kwento ni Magallanes at Lapu-Lapu. Pumatok ang awiting Magellan ng dating konduktor mula sa Bohol na sinulat at inawit niya noong 1972. Halina at balikan natin ang tunay na kwento sa likod ng awit ni Yoyoy Villame ngayong Quincentenaryo. March 16, 1521, when Philippines was discovered by Magellan. They were sailing day and night across the big ocean until they saw a small Limasawa Island. Magellan landed in Limasawa at noon. The people met him very welcome on the shore. They did not understand the speaking they have done, because Castilla get at waray-waray man. When Magellan landed in Cebu City, Raha Humabon met him, they were very happy. All people were baptized and built the Church of Christ, and that's the beginning of our Catholic life. When Magellan visited in Mactan to Christianize them everyone, but Lapu-Lapu met him on the shore and dragged Magellan to go back home. Then Magellan got so mad, ordered his men to come up flats. Mactan Island we could not grab, cause Lapu-Lapu is very hard. Then the battle began at dawn, bolos and spears versus guns and cannons. When Magellan was hit on his neck, he stumbled down and cried and cried, "Oh mother, mother, I am sick. Call the doctor very quick. Doctor, doctor, shall I die? Tell my mama do not cry. Tell my mama do not cry. Tell my mama do not cry." That's the end of Magellan in the island of Mactan long time ago, ladies and gentlemen. Batay sa music video na inyo napanood, ano-ano ang mga ipinapakita dito? I-type sa chat box ang inyong mga sagot. Alam nyo ba na ang music video na inyong napanood ay naging bahagi ng pagdiriwang ng ika-500 anibersaryo ng tagumpay ni Lapu-Lapu sa labanan sa Mactan. Ipinapakita dito ang pagmamahal sa bayan o ang nasyonalismo na isa sa mga naging resulta ng maling sistema ng pamamalakad
ng mga kanluranin. Ipinakita din dito ang paglalakbay ni Magellan at ang mga naganap na pangyayari nang marating niya ang Pilipinas noong ika-21 ng Marso, taong 1521. Sa bahagi ito ng ating aralin ay magbibigay ako ng mga ginulong letra o jumbled letters na may kaugnayan sa mga patakaran ipinatupad ng mga Espanyol sa Pilipinas at ayusin ang mga ginulong letra upang maibigay ang hinihinging kasagutan sa mga gabay na tanong. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang i-type sa chat box ang inyong sagot. Para sa unang katanungan, ito ay sa pilitang pagtatrabaho ng mga kalalakihan noong panahong Espanyol. Kung ang sagot mo ay polo y serbisyo, you got it right. Para sa pangalawang katanungan, ang buwis na ipinapataw sa mga Pilipino sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Kung tributo ang sagot mo, mahusay dahil tama ka. Para sa pangatlong katanungan, ang pinakamataas na pinunong Espanyol sa Pilipinas. Kung Gobernador General ang sagot mo, mahusay. Para sa ikaapat na katanungan, pagkakaroon ng kontrol ng tao o grupo ng tao sa isang produkto. Kung ang sagot mo ay monopolyo, you got it right. Para sa huling katanungan, sa pilitang pagpapatira sa isang bayan o pueblo. Kung redusyon ang sagot mo, bravo! Dahil tama ka. Ang mga salitang nabuo ay ilan lamang sa mga patakarang ipinatupad ng mga Espanyol sa Pilipinas. Paano nakaapekto ang mga patakarang ito sa mga Pilipino? Ang mga patakaran at mga pagbabagong ito ay nagdulot ng pagkakaiba-iba ng pananaw ng tao. May nagsasabi na ito ay nakatulong upang gawing sibilisado ang mga katutubo at mapabuti ang antas ng kanilang pamumuhay. Sa kabilang banda, may mga nagbigay ng kritisismo sa mga patakarang ipinatupad. Ito ay nagdulot ng pang-aabuso, karahasan, pagmamalupit at diskriminasyon. Sa puntong ito ng ating aralin ay talakayin natin ang mga epekto ng mga patakarang ipinatupad ng mga Espanyol sa Pilipinas at ng mga Dutch sa Indonesia. Unahin natin ang pananakop ng Espanyol sa Pilipinas. Paano ba pinalawak ng Espanya ang kanyang kapangyarihan sa Pilipinas? Determinado ang mga Espanyol na makibahagi sa malaganap na kalakalan ng Pampalasa. Sa pagsakop ni Miguel Lopez de Legazpi sa Pilipinas, ginawa niyang sentro ang Maynila na maituturing na rin sa panahong iyon bilang isang mahalagang entry path o lugar ng kalakalan. Noong taong 1571, idiniklara ni Miguel Lopez de Legazpi ang Maynila bilang isang lungsod na siyang luklukan ng kapangyarihang kolonyal na Espanyol. Nang dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, nasaksihan nila na ang mga pamayanan ay may dalawang uri lamang. Una, ang mga nakahilera malapit sa mga anyong tubig, at ang ikalawa, yaong nakapulutong sa mga interior na lupain o kagubatan. Wala silang nadatna ng mga lungsod dito at ang mga pamayanan ay desentralisado. Ayon pa sa obserbasyon ng mga Espanyol, hindi pa sibilisado ang mga sinaunang Pilipino sapagkat sila ay namumuhay ng sinpolisiya o
o nangangahulugang hindi sila nakatira sa mga lungsod. Ano ang paniniwala ng mga Kanluranin tungkol dito? Ayon sa kaisipang Kanluranin, maaari lamang makamit ng mga tao ang kanilang kolektibong potensyal sa pamamagitan ng paninirahan sa loob ng mga lungsod. Sa makatuwid, ito ang naging dakilang layunin ng mga Espanyol, ang maghatid ng sibilisasyon sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga lungsod at ipakilala ang Kanluraning Kristyanismo. Bagamat maliwanag na bago pa man dumating ang mga Espanyol, ay may mga kabihas na ang mga Pilipino na makikita sa kultura at pamumuhay. Hindi ito pansin ng mga Espanyol dahil tulad ng ibang Kanluranin, pamantayan nila ang ginamit bilang batayan. Paano sinimula ng mga Espanyol na baguhin ang mga sinaunang Pilipino? Na isa katuparan ang mithiin ng mga Espanyol na ayusin ang mga populasyon sa mga lungsod o sentro sa pamamagitan ng pagpapatupad ng redusyon o ang pagtitipon ng mga tao sa isang lugar na pinili ng mga praile upang doon sila gawaran ng edukasyong espiritual. Nakapaloob sa gawaing ito ang kaisipang dapat panatilihin ang mga tao sa ilalim ng kampana o ang tinatawag na Bajo de las Campana. Manifestasyon ito ng adikaing maging Kristiyano ang mga mamamayan. Ang redusyon ay naging batayan sa pagtatatag ng pueblo. Ito ay katumbas ng bayan sa wikang Espanyol. Sa loob ng pueblo makita ang direktang importasyon ng pilosopiyang Kanluranin ng pagsasaayos ng mga bayan. Nakabatay ang pagkakasalansan o layout ng mga kalye sa kaayusang grid o gridion arrangement o quadricula at nakaayos ang mga gusali sa loob ng plaza complex. Ano-ano ang mahalagang bahagi ng plaza complex? Una, ang Plaza Mayor na may nakalaang bukas na espasyo. Ikalawa ay ang simbahan at kumbento. Ikatlo ay ang Casa Tribunal o sentro ng kapangyarihang lokal. At ikaapat ay ang mga kabahayan ng lokal na elite o ang uring prinsipalya. Makikita sa maraming bayan hanggang sa ngayon ang kaayusang ito na sa sentro ng bayan ng plaza at nakagilid ang simbahan, paaralang parokyal ng mga simbahan at munisipyo. Paano binago ng mga Espanyol ang pamumuhay ng sinaunang mamamayan ng Pilipinas sa pamamagitan ng mga pueblo? Una, nalayo ang mga tao sa kanilang mga pinagkukunan ng pagkain at iba pang pangangailangan gaya ng ilog, dagat at kagubatan. Pangalawa, lumipat na ang sentro ng pang-araw-araw na pamumuhay at libangan mula sa bahay ng datu patungo sa loob ng pueblo, partikular na sa simbahan. Dito rin sa loob ng pueblo nagaganap ang proseso ng akulturasyon. Ano ba ang akulturasyon? Ang akulturasyon ay tumutukoy sa proseso kung saan ang isang lipunan ay nakakatanggap ng mga element, katangian o impluwensya ng kultura ng isa pang lipunan. Ibig sabihin nito, unti-unting ipinakilala ang mga gawaing Kanluranin na dapat pag-aralan upang matawag na sibilisado ayon sa pamantayang Espanyol. Bahagi rin ng patakaran ang paggawad ng isang matuwid at tamang uri ng relihiyon ayon sa pananaw ng mga Espanyol, ang maging ganap na Kristiyano Katoliko. Ano-ano naman ang pagbabago ang naganap sa pangkabuhayang aspeto ng mga sinaunang Pilipino sa pagpasok ng mga Espanyol? At paano ito nakaapekto sa kanila? Sa larangan naman ng pangkabuhayan, nagwakas ang masiglang ugnayang pangkalakalan ng Pilipinas at ng mga karatig bansa nito sa Asya. Sinimula ng mga Espanyol na ipatupad ang kalakalang galyon na higit kilala bilang kalakalang Manila, Acapulco. Nagdulot din ang kalakalang galyon ng ilang masamang epekto gaya ng pagpapabaya sa pagtatanim ng mga pagkaing kinabubuhay at paglala ng kalagayan ng mga Pilipino, bunga ng patakaran ng sapilitang paggawa o polo e serbisyo. Maraming Pilipino ang napipilitang lisanin ang kanilang mga pamilya at tahanan upang sapilitang maglingkod sa kolonyal na pamahalaan. Isa sa pangkaraniwang ipinapagawa ay ang pagputol ng mga puno sa kagubatan upang gawing materyales ng galyon at iba pang sasakyang pandagat. Ang imposisyon ng monopolyo ng mga produkto ay labis din nakapagbigat sa pagdurusa
ng maraming mamamayan. Sa halip na magtanim ng mga pagkain, higit na naging abala ang mga tao sa pagtatanim ng tabako upang may maitustos sa pangailangang pinansyal ng. Paano naman nabago ang sistemang politika ng mga sinaunang Pilipino sa pagdating ng Espanyol? Sa larangang politikal, napalitan ang taal na institusyong politikal gaya ng mga barangay at sultanato sa pagpasok ng mga kanluranin. Nagpairal ng sentralisadong uri ng pamahalaang kolonyal na pinamunuan ng gobernador general. Ang mga lalawigan o probensyal, depende sa estado ng pagkasakop ng mga Espanyol, ay pinamunuan ng alkalde mayor o alkaldya, koregidor o koregjemento o komandante, komandansya politiko-militar. Ang pinakamataas na posisyon sa pamahalaang lokal na hinawakan ng mga Pilipino ay ang pagiging gobernadorcillo o puno ng isang bayan at kabesa de barangay o puno ng isang pamayanan. Tunay nga na maraming ipinakilala, ginamit at ipinatupad ang Espanya na nakapagbabago sa kinagawian at kalagayan ng mga sinaunang Pilipino. Dumako naman tayo sa pananakop ng Dutch o Netherlands sa Indonesia. Paano naman kaya pinamahalaan ng Dutch ang mga Indones? Simula nang lumaya ang Netherlands sa mga mananakop nitong Espanyol, sinikap nilang maging isang makapangyarihang mangangalakal na hahalili sa mga Portuges sa pananaig sa kalakalang Asya-Europa. Malaki ang bentahe ng mga Dutch dahil sa higit na superior ang kailang mga barko, armas, kagamitan, at organisasyon. Mahalagang susi ng pagtatagumpay ng mga Dutch ang pagtutuon ng pansin sa negosyo lamang at hindi nakasama ang gawaing misyonaryo. Hindi naging interesado ang mga Dutch na direktang pamunuan ang kailang mga kolonya, lalo na sa Timog Silangang Asya. Ginamit nila ang mga lokal na pinuno upang siyang mag-utos ng malawakang pagtatanim ng mga rekado o pampalasa at binigyang karapatan pa ang mga ito na mangolekta ng buwis. Kung may mga pag-aalsa sa mga karating isla, ginagamit din ng mga Dutch ang lokal na hukbo upang supilin ang mga rebelyon. Mahigpit na binantayan ng mga Dutch ang pagtatanim ng mga pampalasa na pangkalakal. Ang produksyon ay palaging tama lamang para sa pangailangan ng pamilihan. Hindi na pinahintulutan na sumobra ang supply sapagkat magbibigay daan sa pagbagsak ng presyo. Upang kontrolin ang produksyon, ipinapuputol ang mga puno na magbibigay ng labis na ani. Sinunog nila ang mga munting pataniman ng clove na pag-aari ng mga pribadong mamamayan upang hindi bumagsak ang presyo nito sa pamilihan. Ang mga pampalasa ay tanging sa Dutch East India Company lamang maaaring ibenta. Labis na naapektuhan ang pagtatanim ng mga pangunahing pagkain sapagkat hindi na inatupag ang pagtatanim ng mga produktong pangkalakal. Isa sa mga hamong kinaharap ng Dutch ay ang pangangailangan na magkaroon ng isang bahagi ng populasyon na tapat sa mga Dutch. Noong taong 1600, 36 na kababaihang Dutch ang ipinadala sa Asya sa pagnanais na magtatag ng mga permanenteng pamayanang Dutch. Ngunit nang lumaon, hindi nagtagumpay ang ganitong patakaran. Kung kaya, noong taong 1652, ipinatigil din ang imigrasyon ng kababaihang Dutch. Pinayagan na lamang ng mga Dutch ang mga lalaki na makapangasawa ng kababaihang Asyano. Isang kondisyon lamang ang dapat tuparin. Dapat maging Kristiyano muna ang babae at ang mga anak ay dapat palakihin bilang Kristiyano. Tapos na ang ating talakayan. Pero, bago tayo magpatuloy, subukin natin ang iyong natutuhan sa pagsantinalakay sa araw na ito. Let's play 1,000 Heartbeats! Ang una niyong lalaroin ay contrast. Makikita ang dalawang sagot na pagpipilian. Lalabas ang mga pahayag at pangyayari kung saan ang sagot ay isa sa dalawang pagpipilian. Para makumpleto ang round na ito, kailangan mong makakuha ng 7 tamang sagot. Tapusin ang contrast bago maubos ang iyong heartbeats at makakapagbangko ka ng mga bagong kaalaman.
Sa tingin mo, kaya mo bang maibangko ang mga bagong kaalaman sa larong ito? Bibigyan ko kayo ng 10 segundo sa bawat bilang para i-type sa chat box ang napiling sagot. Good luck everyone, and let's play Contrast! Para sa unang katanungan, nagpatupad ng sistemang redusyon. Para sa ikalawang katanungan, pinagtuunan ng atensyon ang negosyo, hindi ang mga gawaing misyonaryo. Para sa ikatlong katanungan, ipinatupad ang kalakalang galyon. Para sa ikaapat na katanungan, kontrolado nila ang spice trade. Ikalimang katanungan, nagpatupad ng sistemang akulturasyon. Para sa ika-6 na katanungan, may layuning gawing sibilisado ang mga tao. At ang panghuling katanungan, ipinatupad ang polo i-serbisyo. Kung nakumpleto nyo ang 7 tamang sagot, mahusay. I-type sa chat box ang pangalan ng inyong paaralan para sa mga nakakuha ng 7 tamang sagot. Ang galing talaga ng kabataang Valenzuelano. Sigurado ako na marami kang natutuhan sa paksang ating tinalakay. Sa bahaging ito ng ating aralin ay may kinausap akong mga guro sa Araling Asyano. Sila ay magbibigay ng sariling opinyon tungkol sa negatibo at positibong epekto ng kolonyalismo sa Pilipinas ng mga Espanyol sa larangan ng kultura, ekonomiya at politika. Pagkamat Pilipinas lang ang naging kolonya ng Espanya sa Asya, maraming dahilan ng mga Espanyol upang sakupin ang bansa. Una, mayaman ang Pilipinas sa ginto. Ikalawa, may mahusay na daungan tulad ng Maynila na estratiko para sa kalakalan. Ilan sa mga patakarang ipinatupad ng Espanyol sa Pilipinas ang una, tributo. Patakarang ito, pinagbabayad ng buwis ng mga Espanyol ang mga katutubo. Ilan sa maaaring ipambayad ay ginto, mga produkto at mga ari-arian. Dahil sa pag-aabuso sa pangungulekta, maraming katutubo ang naghirap at nawalan ng kabuhayan. Isa rin sa may kontrol ng kabuhayan ng mga Pilipino ay ang mga Kastilang Fraile na may malaking impluwensya sa pamahalaan. Ikalawa ay ang polo i-serbisyo.
Sa ilalim ng patakarang ito ay sapilitang pinagtrabaho ang mga kalalakihang may edad 16 hanggang 60. Pinapagawa sila ng tulay, kalsada, simbahan, gusaling pampamahalaan at iba't iba pang mga infrastruktura. Marami sa kanila ang nahiwalay sa pamilya at namatay sa hirap. Ikatlo, monopolyo. Sa patakarang ito, kinokontrol ng mga Espanyol ang kalakalan. Hinawakan nila ang pagbenta ng mga produktong nabibili sa Europa tulad ng tabako. Kumita rin sila ng malaki sa kalakalang galyon. Maraming pamilya ang nagutom dahil hindi na nakapagtanim ng kanilang makakain. May ilang pamilyang Pilipino ang kumita sa kalakalang galyon. Sila ang mga tinatawag na mga ilustrado. Sa kabuuan, naging mahirap ang buhay ng maraming Pilipino sa panahon ng pananakop ng mga Kastila. Ang araw, para sa ating talakayan, ano-ano nga ba ang mga mabuti at di mabuting epekto ng pamahalaan ng mga Kastila? Para sa mabuting epekto, magkasanib ang simbahang Katoliko at pamahalaang sentral sa pamamalakad sa Pilipinas. Kaya naging mabilis ang pagsasagawa ng mga proyektong pamahalaan at mabilis ding na ipalaganap ang Kristyanismo sa bansa. Sumunod pa dito, binuklod din ang Pilipino sa iisang pamahalaan. Para naman sa di mabuting epekto ng pamahalaang Kastila sa ating bansa, ang Gobernador General ang naging kinatawan ng Hari ng Espanya sa Pilipinas. Nagbunga ang inggitan at sabawan sa kapangyarihan dahil sa patronato real na ibinigay ng Papa sa Hari ng Espanya. May karapatang itong makialam sa usaping pangrelihiyon. Sumunod pa dito, laganap ang pang-aabuso at katiwalian sa pamahalaan. Magandang umaga sa inyong lahat. Bilang pagpapatuloy ng talakayan kaugnay sa mga patakaran na ipinatupad ng mga Espanyol sa ating bansa sa iba't ibang larangan, ay isa na nga po dito ang ating kultura. Una sa ating listahan ay ang ating paniniwala, ang ating relihiyon. Bakit? Dahil ipinalit ng mga Kastila o ng mga Espanyol ang relihiyong Katoliko. Pero ang tanong dito, paano nga ba na isagawa ng mga Kastila na palitan yung ating paniniwala? Ito ay sa paraan na ipinapatay o pinagpapatay ng mga Kastila ang mga pinunong patutubo ng relihiyon natin. At dahil dito, napilitan tayo mga Pilipino na yakapin ang relihiyong Kristyanismo. Pangalawa sa mga listahan na impluwensyahan o binago ng mga Kastila ay ang ating wika. Dahil itinuro sa ating mga Espanyol yung kanilang lingwaheng ginagamit. At hanggang sa ngayon ay yung mga ibang salita na kanilang itinuro ay ginagamit pa rin natin. Pangatlo ay mga pagdiriwang na impluwensyahan din ng mga Kastila o ng mga Espanyol yung ating mga pagdiriwang. Na kung saan nagkaroon tayo ng mga Pasko, Fiesta, Santa Cruzan, mahal na araw, at pagdiriwang sa araw ng patay. Ngunit, ang mga pagdiriwang na ito na ating isinasagawa ay syempre may kaugnayan pa rin sa ating relihiyon, which is yung relihiyong Kristyanismo. Pero ano nga ba ang naging positibo at negatibong epekto sa mga impluwensya na ito na dala ng mga Kastila? Unahin natin ang positibo. Pagdating sa positibong epekto na dala ng mga impluwensya ng mga Kastila, ay nagkaroon tayo ng moralidad o nagkaroon tayo ng malaking pagbabago pagdating sa moralidad. Naturuan tayo ng ating relihiyon na magkaroon ng matinding pagmamahal sa ating kapwa at pakikipagtulungan. Kaugnay dito ay yung mga pagdiriwang natin. Halimbawa, yung mga Pasko, Fiesta, mahal na araw, ay tinuturuan din tayo ng ating mga pagdiriwang na palaganapin pa yung mga pagmamahal at pagtulungan sa ating kapwa.
Pero ano nga ba ang naging negatibong epekto ng mga pagbabagong ito sa ating kultura? Nadala ng mga Espanyol. Pagdating sa negatibo, ay tila ba'y nakalimutan na natin yung ating mga sinauna o yung mga tradisyonal nating paniniwala at mga ginagawa noon bago dumating ang mga Kastila. Halimbawa na nga dyan, yung ating sinaunang sistema ng pagsulat, which is yung baybayin na tinatawag natin. Pero nakakatuwa dahil may mga ilang grupo ng mga Pilipino na ibinabalik o sinasabuhay muli yung pag-aaral tungkol sa baybayin at ma-inform ang mga tao o mga Pilipino tungkol sa baybayin, which is ito yung ating unang sistema ng pagsulat na ginagamit natin bago dumating ang mga Kastila. Tapos na ang ating talakayan. Pero subukin natin ang iyong natutuhan sa paksang tinalakay sa araw na ito bago tayo maghiwalay. May mga inihanda akong mga katanungan. Bibigyan ko kayo ng 15 segundo para piliin ang tamang sagot. Ipopost ko sa comment section ang bandila o flag ng dalawang bansa sa Timog Silangang Asya na naging sentro ng ating talakayan. Tukuyin ang bansang inilalarawan. I-click ang heart button ng napiling bandila o flag para sa inyong sagot. Ready na ba ang lahat? Para sa unang katanungan, ipinatupad sa bansang ito ang relusyon o ang pagtitipon ng mga tao sa isang lugar upang doon sila gawaran ng edukasyong espiritual. Kung Pilipinas ang sagot mo, mahusay! Tama ka! Para sa ikalawang katanungan, napalitan sa bansang ito ang taal na institusyong politikal gaya ng mga barangay at sultanato. Kung Pilipinas ang sagot mo, magaling! Tama ka! Ikatlong katanungan, pinayagan ng mga mananakop sa bansang ito ang mga kalalakihan na makapag-asawa ng kababaihang Asyano sa kondisyon na dapat maging Kristiyano muna ang babae at ang mga anak ay dapat palakihin bilang Kristiyano. Kung Indonesia ang sagot mo, bravo! Tama ka! Ikaapat na katanungan, ipinatupad sa bansang ito ang kalakalang galyon na nagresulta ng pagpapabaya sa pagtatanim ng mga pagkaing kinabubuhay. Kung ang sagot mo ay Pilipinas, naks, tama ka. At ang panghuling katanungan, mahigpit na binantayan ng mga mananakop sa bansang ito ang pagtatanim ng mga pampalasa na pangkalakal. Kung Indonesia ang pinili mo, tama ang sagot mo.
Ano ang score mo? Kung nakuha mo lahat ng tamang sagot, mahusay. Kung hindi naman, okay lang yan. Tandaan, hindi masusukat ang talino sa score lang. Basta't sinubukan mo at may naunawaan ka sa ating lesson, winner ka. Bago tayo matapos sa ating aralin, ay bibigyan ko kayo ng karagdagang gawain upang mas mapagyaman ninyo pa ang iyong mga natutuhan sa ating aralin ngayon. Pumili ng isang gawain at ipakita ang epekto ng kolonyalismo at imperialismo sa Timog Silangang Asya. A. Poster, B. Sanaysay, or C. Slogan. Muli, ako, si Sir DQ, ang iyong naging gabay sa paglalakbay sa makulay na kasaysayan ng Asya.